Ruth, Kabanata 1. Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya't ang mag-asawang Elimelech at Naomi na mga taga Bethlehem, Huda, ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Malon at Kilion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. Namatay sa Moab si Elimelech at naiwang byuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak ay nakapag-asawa naman ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga 10 taon, namatay rin sina Malon at Kilion. Kaya't si Naomi ay naulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng masaganang ani. Kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Naglakbay nga silang pabalik sa Huda. Ngunit sa daay sinabi ni Naomi sa kanyang dalawang manugang, "Umuwi na kayo sa dati ninyong tahanan at manirahan sa inyong mga nanay. Kung paanong naging mabuti kayo sa mga yumao at sa akin, naway maging mabuti rin sa inyo si Yahweh. Itulot nawa ni Yahweh na kayo'y makapag-asawang muli at magkaroon ng panibagong pamilya." At sila'y hinagkan ni Naomi bilang pamamaalam. Ngunit napaiyak ang mga manugang at sinabi sa kanya, "Hindi namin kayo iiwan. Sasama kami sa inyong bayan." Sumagot si Naomi, "Mga anak, huwag na kayong sumama sa akin. Bumalik na kayo sa inyong mga magulang. Hindi na ako magkakaanak pa upang inyong mapangasawa. Umuwi na kayo. Matanda na ako para mag-asawang muli. Kahit na umaasa akong makakapag-asawang muli, o kahit pa ngayong gabi ako mag-asawa at magkaanak, mahihintay ba ninyo silang lumaki? Alam ninyong ito'y hindi mangyayari, kaya mag-asawa na kayo ng iba. Pinabayaan ako ni Yahweh at hindi ko nais na madamay kayo sa aking kasawian." Pagkasabi nito'y lalo sila nag-iyakan at hinagkan ni Orpa ang kanyang biyanan at nagpaalam na. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, "Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin." Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo. Hayaan na ninyo kung sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay. At doon din ako malilibing. Parusahan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa. Kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan." Nang matiyak ni Naomi na hindi talaga magbabago ang isip ni Ruth na sumama sa kanya, hindi na siya tumutol. Kaya't nagpatuloy sila ng paglalakbay. Pagdating nila sa Bethlehem, nagulat ang lahat. "Hindi ba si Naomi ito?" tanong ng kababaihan. Sumagot naman si Naomi, "Huwag na ninyo akong tawaging Naomi. Tawagin ninyo akong Mara, sapagkat ako'y pinabayaang magdusa ng makapangyarihang Diyos. Masagana ang buhay namin ni Elimelech nang umalis dito. Ngunit ibinalik ako ni Yahweh na walang anumang dala. Huwag na ninyo akong tawaging Naomi, sapagkat ako'y binigyan ng makapangyarihang Diyos ng matinding kasawian sa buhay." Iyan ang nangyari, kaya't mula sa Moab ay nagbalik si Naomi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay simula na ng anihan ng sebada.